May tanong ako. Paano si Tata ba? Okay lang ako pa yung magsalita. Kasi di ba handle ko mga tatay. Ano pala yung anak ko may sugar daddy. Tapos, sagot namin Thursday. Kaming ka. Pwede man Saturday, sa inyo naman ako. So, ayun lang. Thank you Kuya Mark. Kuya Francis. Hindi dahil yung pangalawa daw sa pinakamatagal din. Sino nga ba? Ay, Matagal sa akin to. Kirk. Ikaw. Ah, sure. Anong message? Bago na ako. Hindi, bago lang. Bago lang. Kuya Francis. Jerry man talaga siya. Kuya Francis muna. Ako na ba? Oo. Alam nga ako. Tayo namin kung ready ka na. Nine. Naiyak ako? Wow. Kaso ay ano ba yung siguro yung pinaka natatandaan ko na lang din sa sa personality ni Kuya Seth. Siya yung ano dun parang nakita kong jolly dun, tapos approachable. Yun! Napuri din! Spaghetti. Parang yun din kasi yung yung isang kinagigiliwan din ng mga, lalo pag ang mga new attendees. Parang yung kung paano i-entertain ng leader or kung sino man member ng church, yung mga bago. Parang doon ko sobrang na-appreciate yung yung effort ni Kuya Seth na pagkat yung after ng yung parang system after ng service may mag-gather tapos prayer tapos open ng mga Gifts? May gifts ba tayo? Wala. Open natin. Open lang ng live. Okay. Kaya mga prayer request na ganito. Pero noong time na yun, sobrang laking tulong siya sa akin dahil ang desire ko nung pagka balik ako sa church sa ministry, magkaroon ng restoration, lalo sa aspect ng spiritual. Kasi parang nawawala talaga siya dahil hindi na nag-function yung dating church. Magaling din ako sa ibang church na pinuntahan ko. Pati religion iba rin. Pero yung nakahanap talaga ako ng truth dun sa atin. Kumbaga, alam natin hindi naman religion ng Christian, kundi relationship. Ayan, so yun yung naano kay Kuya Seth na sa amin, sa iba't ibang church, alam ko iba-iba system. Pero isa yun sa malakas na point, malakas na impact sa mga new attendees, tapos mga gustong bumalik. Yung may nag-approach na gano'n. So, hindi siya basta lang, gusto lang. Parang mayroon talagang malalim na hugot yung tao na bakit niya gagawin. Kumbaga, thank you po sa second service. Second service na. Talaga ako. Ayun, so, isa yun sa sobrang iba yung, parang yung paramdam na iba yung tropa sa labas, tropa sa church sila. Parang parang may iba siyang saya na binibigay. Alam mo yung Nescafe. May kababang. Ayun, kala ko mag-i-stop na dun sa after ng prayer, di gulat ako biglang stalker ako eh. Nag-chat ako kapag Facebook. Kamusta ka? Bigla na ako inad ngayon ni Kuya. Sino ba si Ed? Ed Lapis. Ayun, sabi ko, grabe to, parang sobrang, kasi parang sa local church din namin dati, parang may awareness naman ako about yun sa kung paano dapat wag isa walang bahala lang mga bagong attendees kasi yun din yung pwedeng gamitin nila sa parang ganun. Na sobrang na-appreciate ko, sobrang tutuwa ako personally kay Kuya Seth yung sa part na hindi lang nag-stop na sa church, kundi parang hindi siya, iba kasi parang traditional lang every Sunday, siya intentional siya na pagdating sa pag-uwi sa bahay, tukulitin ka pa niya. Kumusta ka na? Kumusta ba yung... Kumusta yung pumunta? Naligo na. Malambing pala. Ayun, rason kung ba't ako nag-I love you sa kanya. Mel, itigil na natin. Pag may biglang humadlang sa kasal niya. Si Francis yun. Ayun, parang ang unang maramdaman natin doon, ano yung pinanggagalingan ng tao? Bakit ganun siya mag-approach? Bakit ganun yung spirit niya? Ang pinaka-importante sa akin, isa yung spirit na parang ano kaya yung intention? Ano yung purpose niya? Ba't niya ginagawa? Doon ko na-feel personally na
gusto niya talagang i-please si Lord. Gusto niya talagang ibigyan ng glory si Lord. Kasi kung sa sarili lang natin, o kaya siya, sigurado masasakit yung ano niya, sasakit yung ulo niya sa tigas ng ulo natin minsan. Sigurado yun kasi parang may konting experience din naman na mag-handle ng ibang sa music ministry din kasi nag-handle ako ng contest. Parang hindi talaga lahat susunod, hindi lahat talaga makiki-join o makiki-participate dun sa ginagawa. So yun, nakita ko yung yung spirit naramdaman ko yung spirit ni Kuya. Nakikita niya yung spirit ko. Na-feel ko sobrang genuine ng intention. Kumbaga, yung pangungulit kasi ng mga leaders, sobrang dapat in-appreciate natin kasi tayo din yung mag-benefits doon. Hindi naman. Sila, feel nila talagang kasi si Lord yung ginaglorify. Pero, basta nag-effort pa behind doon sa purpose mo. Mas lumalawak yung yung reason kung bakit nila ginagawa. Parang doon ko nakita yung love ni Kuya Seth kay Lord. Dahil sa atin, parang dahil doon sa mga ginagawa niya. Kaya yun, hindi talaga sa totoo hindi talaga madaling maging leader. Isa siya sa pinakamahirap talaga na gawin. Hindi yun! Kaya naalala ko sabi ni Kuya Matt, parang kung ramdam natin minsan nagiging leader tayo, mas maganda parang meron sa ating superior, pero parang sa ating leader na tinitingala. Kasi pag wala nun, parang natatapos na lang sa atin, parang sa atin lang balat mong gagawin, meron pang ibang panghugutan. Parang gano'n. Kaya pala nagme-message na si Kuya Matt. Nung nagsasell tayo, nag-message siya sa dulo, yan si Kuya Seth. Parang nasigaw. Ko lang naman, ikaw sa prayer. Nagreklamo kagabi. Nag-ano. Sabi niya kagabi, ako daw mag-closing. Tapos kagabi. Sige naman tayo mag-closing. May tawa siya ng tawa. Sabi ko lang naman siya mag-ata, sabi niya. Muntik na. Ayan, si Seth, tinpulo ko dyan. Ha? Nagabas ka na pala eh. Last ulit, test mo tayo. Kaya konti na lang ngayon. Ayan, may last na pa ako. May bigla akong last message. Last message. Alam naman natin na lahat ng ginagawa natin may hugot, may pinaka-reason siya. Yun yung nag-glorify siya. So, sabi naman dun sa promise ni Lord na our labor in the Lord is not in vain. Kung hindi natatayang kahit maliit na bagay na tingin natin hindi nakaka-contribute, pero may contribution kay Lord yun. Parang yun yung isang kaya sobrang magpapasalamat ako sa buhay ni Kuya Seth na ginamit siya para ma-develop din ulit ako, ma-restore yung mga bagay na kailangan kong alalahanin. Kasi Nahihiyan mo. parang alala ko sa retreat para kasing ang yabang kasi ng dahil may idea na tayo dati sa church natin, sabihin sa alam ko na yan alam ko na sinasabi nito alam mo na yan, parang dapat kung talagang sumusunod tayo agad, dapat ibaba mo natin sarili natin. So yun, thank you Kuya. Our labor in the Lord is not in vain. I-recommend kita bilang next speaker. Papalit yung next time. Next, si brother. Ano to? Wish no tsaka message. Ano lang? Thank you Kuya. Thank you na Kuya Seth kasi kinugtog mo kami. Pero kasi alam mo na, bago pa ako mag-Zion, alam nito yung hugot ko eh. Kasi nakakwento. Nagawa ng one kasi. May mga hugot bago ako mapunta sa mga born again. Alam niya yung hugot. Kaya bago ako mapunta sa kanya, alam niya kung mapunta ako. So, wala nung napunta ako kay Kuya Seth, honestly, guminawa yung buhay. Lahat nung pinagpipray niya, nangyayari. Bago ako sa kanya, wala pa ako sasakyan. 2021, lumipat kami